nung sa isang security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So, I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Kasi matao yung lugar eh. So, Paano natin titingnan na na-assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, 3 school violence yung nangyari. Ano ba yung pinakapadala yung barilan sa loob ng school? yes, I think hindi lang sa peace and order problem. Tingin namin, kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos, marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya. Nagtatrabaho. So, sabi ko sa ang mensahe ko dito sa ating mga guro at sa mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta na dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aperya, may problema, may hindi regular yung bata. What about accountability measures sa nakausap niyo po secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin? Well, yung increased visibility, I think, nagpapasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila. Dati, confirm nakausap niyo po yung suspect? Hindi po. Hindi po. Secretary Angara. I'd like to talk to them pero just to with the view to understand ano yung mindset din. Preventable po kaya yun? Sana. I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior. Sa pinapanagot ng mga magulang, din yung mga guro at principal, ano po masasabi niyo? Meron mo ba kayong gagawin dito? Ay, hindi siguro yung mga guro. In fact, kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal daw. Yung principal, hindi rin ho siguro. Sa akin, well, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung yung kanino nang galing yung baril. Okay, thank you po. Kasi hindi po naman po natural na may baril ang mga bata, diba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero parang nakakuha ng baril yung dalawang bata. So, Last na lang, Secretary Angara, Yes po. sa DYG Election Radio po. Apo. Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga rayot-rayot ng mga bata. Madalas daw yung nangyari dito sa school. Opo. Nasabi rin ni Mayor yon na parang may gang-related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, again, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidades. Ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o kababalaghan. So, medyo, hindi kami eksperto dito, pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. Yun ang mandato sa lahat ng mga schools to strengthen yung mga security. I think what we have now is yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So, it's something we never thought was applicable, pero meron palang ganyan protocol si Sec Ted Herbosa ang nagsabi sa akin. So, we just have to update it. Ano yung drop na kayo, ano yung behavior to minimize yung loss and death. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.